Yeah, alright guys, so welcome to our new vlog, no? Matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-upload. Medyo busy yung linya. So our topic for today is Luigi Rie. Gagawa tayo ng paano ba gumawa ng captive portal sa Luigi Rie? Paano ba mag-set up ng wireless tawag doon? Wireless communication, Wi-Fi setup para sa Luigi Rie with captive portal. Yun, no? So, natin. Kung may, yung ano pala natin ngayon, yung router natin ngayon is modem ng router ko. RG-EJ209G is gigabit na to pero hindi siya PoE. Yan, 9 ports pa ito. Meron siyang SAP port na isa na configurable mo. It's either WAN or LAN. Yan na. So pag activate, kailangan nyo kasi i-activate yung yung router. Kailangan magagawa muna kayo ng account sa cloud or else mag-download kayo sa cellphone ninyo. Ito. Yan. Gawa kayo ng account, open nyo itong cloud.Luigi and then gawa kayo ng account. Pagka login nyo, lagyan natin, pakita ko sa inyo. So yan, currently ito yung mga ko. And then pag mo dyan, ito yung natin, router. Router lang to, walang access point, walang... Hindi ko siya ma-testing wireless pero iti-testing ko yung captive portal, no, guys, para sa sa laptop i-wired ko lang. Kasi yung mga port niya i-configure mo yan. Di ba? So pinakauna mong gawin, so activate mo to, i-guide ka naman dyan eh. So yan. Yan, okay. So edit name. So hindi natin edit yan. Ang kagandahan nito guys, user friendly yung niya. Yan. So ito yung mga port natin. Ito yung nabanggit ko na safe ito eh. Ito yung configurable na it's either WAN or LAN. Yan, ito ata 5. Check ko muna. 5. Yan. Pero configure natin, naka-configure na to as bilang 50 kasi gagawin natin tong testingan natin loadan ng OLT. So yun guys, ito yung ito yung may topology ka pa. Kung may iba ka pang mga Luigi Rie device, mga dito yan, susunod-sunod yan. Madali lang, diretso ka lang dito sa smart config, yan. Gawa ka lang ng VLAN. Diretso ka na gawa ng VLAN. Yan. Add wired at saka wireless. Yan. So ito, sinet up ko na siya. For example, mag-add tayo add wired. Yan lang. So, lagyan lang natin ng example. Name. Gagawa ka ng VLAN. Anong VLAN mo? 200. Lagyan natin 200. So, matik na yung IP pool at saka gateway mo ganyan. Dapat ito yung gagamitin yun. Next lang natin. Yan. Tapos, so may isa pa tayong LAN port. Ginawa ko kasi 100 yung LAN 5. Uy, wag pre. LAN 5 pala yung ito pala yung SAP. For example, lagay natin dito yung SAP. Next mo lang. So, yan lang yung port na may bilang 200 Yan. So, kung maglalagay ka ng marami access point, dun mo lang maglagay ka pa ng isa pang switch doon.
para makascale mo. Papalitan ko pala yun mamaya. Dapat nakasama yun sa ano, OLT. Doon ko ilalagay yung OLT ko para solid yung transport ng data. Yan, pagkatapos nyan, yan, check na lang network. Nilagay ko na pala tong ano, dual one kasi multi one din to eh. Yan o. And guys, hanggang tatlong one yan. 1, 2, 3. Ito, dedicated for 1 talaga siya. WE in 1, 2, 3 hanggang 4. Ito yung SAP module, guys. Yan. So sa pag-configure naman ng ano ng ISP nyo, yan o. Kung yung source nyo PPPoE or gusto nyo magiging static, yan. Yan, kiklik nyo. Sa akin HCP lang muna yan kasi yan, sasalpakan ko ng Starlink, good luck sa akin. Tapos ito magiging smart. May dalawa pa. Ito kasi gagawin ko ano to, LAN. Dito yung magiging output nya. SAP port to eh, papuntang OLT natin. Try lang natin tong setup na to eh. So ayun na siya. Ay, di ba tayo gagawa? Ito yung gagawa nito. So yun na. Meron na dapat tayo doon, di ba? Yan. Yan o, example natin. Tapos dito, yan. Anong meron dito sa configure? Yan. Pwede mong ma-edit. So, nasa 5 tayo. So, babaguhin lang natin yan. And then, pwede din tayo gagawa ng wireless. Kaso, wala na tayong port. Gagawa ka ng wifi name. Ano pang wifi name natin? Wifi free. Cute. Basta yun na yun. Siyempre, do not encrypt. Bakit? Kasi ilalagyan natin ng ano yan eh, voucher kumbaga. Yan. Connecting office, mga ganun. So, hindi na natin siya wifi free. Lagyan natin. Alright. So, pwede na natin siyang isabay dun sa mga nakabilan. For example, dito sa house ko. For example, sa house ko to yun. Or else, pwede natin siya isabay dito sa PPPoE. Ganon. Ilagay dyan. So, matic na yan. So, hindi ka nagagawa ng sarili mong linya, sarili mong network. Nakikiride ka lang dun sa word ng PPPoE or whatever, anong word balance mo. Antayin nyo lang to, guys. Antayin nyo lang to, guys. Solid to. Yan, check networks. Dito sa dito tayo nagdagdag, diba? Itong bilan na to. Yan, lumabas na siya. Dito, mga word to eh. Word lang talaga to kasi yung router ko walang wireless. Ano to eh. Yan na, click mo. Bang! Bang, bang! So, yan. Pwede mo siya ma-edit. So, may wireless network na tayo. Problema, ito sa gagawin ko sa personal tayo. Maglagay din ako. Kasi buburay naman natin sa PPPoE. Pure PPPoE setup yan na. So, yan na yun. May wired at saka wireless na tayo na network. And then, yun na, okay na yun. Punta ka na lang dito sa Captive Portal. O, diba? May Captive Portal tayo. Add tayo Captive Portal. Sample yung nauna. Lagyan natin sample 1. Sample 1. So, dapat inner siya. Policy mode inner. Basahin nyo. Pag hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo, ito may mga question mark din. Kasi, it's either pag nag-inner tayo, may sarili tayong sa C router yung pag external kasi, for example, may ginagawa kang software na pag dyan, or else cloud, yung mga ganon. And then, yung authentication niya dapat dito kay router lang. Para siya lahat yung nagme-manage. So, yung Captive Portal natin ay para kay gagawin natin. Sana yung gamit na pala to.
Ito kay bilang 50. Yan. Hindi pwedeng dalawa, isa lang talaga. Hindi ko i-enable yung seamless online. Ano ba tong seamless online? Ganito yung mga master, no? Pag nakakonect ka one time, connected ka na palagi. So, since bayan naman to. Seamless online, yan. Pag seamless online mo, sa isang araw, isang beses ka lang magla-login. Ganon. Pwede lang, depende sa ano ninyo. Yan. Hindi ko seamless. Tapos yan. Hindi ko escape portal para makita nila to. Add page tayo para ma-explain ko. Portal name. Sample 1 lang to. So hindi ako magka one click login, no? Hindi ako magawa one click login. So ang mangyari nito is voucher at saka account. Pwede rin SMS. Di ko pa na-try itong registration, whatever. Parang may i-register ka ata. So ano ito, pwede nyong palitan kung may page kayo sa Facebook, website kayo. Sa akin, hindi ko siya dadalhin sa Reggie. Sa Google ko siya dadalhin. Alright. Itong logo na to, dito nyo papalitan na. Take note, may ano to ha, may size. Maliit lang to. Yung size nito is 240 lang ata. 300 by 240 megapixel per inch. Yan. So, palitan natin ng ganito. So, yan yun. Ang sa background. Pero pwede ka rin magpalit. Yung sa background, medyo malaki-laki to. 600 by 240. I'm not sure. Nalimutan ko na. So, yun. And then, yan. Pwede nyong papalitan to. Marketing message. Yung marketing message lalabas dito eh. Yan. Try ko ah. Asa na siya? Yan. Nandyan yung marketing message. Kasi mo, welcome to whatever network. Ganon. So, saan si welcome text? Hello. Asan? Ito pa sa taas. Welcome. May welcome text pa. So, pwede niyong lagyan ng ganon. It's also terms and condition. Pwede niyong lagyan din yan. Dito may ilalagay nyo. So, kailangan mo na nila, para sure ka, para i-accept mo na nila bago sila makalagin. Ayan, terms and condition natin. Din sa copyright din. Dito yun sa baba lalabas eh. Lagyan natin na. Lagyan natin na. Ganon. Yan o. Lumabas yan o. Itong voucher login, ang ganyan. Ito kasi account login sa baba. Code placer. Ito yun, access code. Basta pwede nyo palitan, enter code here. Pwede nyo lagay doon. Wala na lang. Basta wala lang. Login button. Login nakalagay. Voucher login. Sa account naman, ayan, account login. Basta ito mga pwede nyo palitan to. Yan. And then, may advertisement. Tapos pwede nyo palitan yung color mga master. Ayan, palitan natin ang ano. Sana sample lang to. Ayan, button. Ganon. Tapos link color. Ito. Text color. Ganon. O, ano nangyari? O, diba? Kaya na bahala dyan. Okay natin. Chang. Chireng. Antay lang muna. Sisave muna natin. So, nandito na yung ano natin. So, kung i-edit nyo siya, dito, hindi nyo makita. Ayan. Edit or share. Diba? Pwede nyo siyang i-edit yan. Baka hindi nyo makita. So, yung i-click natin to, yan yung gagamitin natin. Huwag kalimutan na. Check nyo yan. Yan na yung activate natin doon. Alright. So, itong sample ko yung unang ginawa ko. Pero wala itong laman.
Pwede siya sa dalawang bilan na may wireless. Itong 100 kasi pang ano ko tayo, personal. Basta may ano. Yan, ito yung naka-check. So, right guys. So, yan na. And then, next, punta ka dito kay, balik ka ulit dito. User management. Okay. Create tayo ng voucher. Add voucher. Quantity. Isa lang. User group. Wait lang. Gawa pala po natin ng user group. Yeah. Ito 20. Sample 20 pero 10 Mbps. Yan o. Add ka ng user group kasi ito yung policy na gagamitin mo eh. Yan. So, pwede mo lagyan ng presyo dyan. 0 na. So, concurrent device, kung ilan yung device na gusto mong makakonect. Isa lang. Period. Yan o, may time. Ayan. Tungay natin 30 days. Unlimited lang to. Kasi may ano naman tayo, speed limit naman tayo eh. So, ito lang. 5. Sige, 5 natin. 5. Hindi ko lang siya, iba-ibain. I'm not sure anong function niya. Alright. Policy 2. Yan na yun. Add voucher tayo. Pareho lang yan din dito pero ito muna, add voucher tayo. Quantity, isa lang. User group, yan, pipili mo na ito, policy to, yung 5 Mbps natin. Sa advanced settings, ito lang gawin natin puro number. Yan, 6 digit. 6 digit at a minimum. Okay. Yan. Nandiyan na ito. Add din tayo ng account para doon sa sa account login. Username, pwede natin lagay na user 1. Naka-caps pala. User 1. Ganun lang yan. Tapos, policy number 2. Allow VPN connection. Hindi na siguro muna. Yan kung gusto nyong i-fill out yung mga client nyo. So, nandiyan na tayo. Pwede na natin siyang gamitin, guys. Sa susunod, ito namang PPPoA. Gagawa tayo ng PPPoA server. Parang dali lang din yan. And then, alam nyo ba guys, na pwede nyo i-print tong voucher na daw. Yan print voucher. Ay, sorry na. Yan. Pagandahan nun, pwede ka maglagay ng logo. Pero, pangit naman mag-ano dito. Ang laki. Yan. Ito yung mga niya. Dahil na ito kung hindi yung first time dito. Ayan. So may nakalagay na speed by default. Pero pag nag-print ka, ganito yan. Yan. Print yung lahat. Pero sa akin, hindi ko na ipiprint. Ka-accept pa ng ganito lang yan. Example, add voucher tayo. Add voucher. Quantity. 5. Mahirap kasi magbura nito. Walang bura lahat. Yan. So, yung voucher na yan, ganun ko lang yan, ika-copy paste ko lang. Kopya ko na, lalagay ko sa Excel. Yun nga lang, wala yung logo mo, wala dyan. Yun lang. So, yan. Try na tayo mag-login, no? Ano nga yung natin? Ito nga pala, pag nag-ano kayo, pwede mo i-isolate yung mga bilan-bilan na yan na hindi nyo mapiping yan eh. Yan, i-drag nyo lang dito sa kabila. For example, itong house ko ay itong bilan sample ko. Diyan lang siya. Pero pwede kong i-assign yung IP address na pwede kong ma-access na nandito sa na to. So yung bilan 50 natin, pwede natin i-save yan. Yan. For example, itong PPPoA na to. Pwede ko pa rin siyang ma-access kung maglagay ako dito ng kumbaga may permission. Ayun. Pwede ko ma-access na mula ako dito. Dito ako kaya So cancel lang natin yan. And then check na natin.
Yung ito, my voucher to. Pag to PPPoE. Saan yung may wifi natin itong house? Ito pala yung wifi pa rin. So 20. Anong port nito? Wait lang mga pre. Anong port nito? Saan yung port na butaw tayo dito? Hindi, one pala yan. Wait lang guys, steady lang kayo dyan. Stay put lang kayo dyan. Gagi guys, nabutaw tayo dyan mali. Gagi yung ano pala natin ito naka PPPoE pala to. Dapat dito tayo sa sa ginawa natin. Hindi tayo ma-direct sa portal. Ang problema din, dapat yung connected sa within VLAN, isa lang yung pupuntahan niya. For example, itong VLAN 50 ko kasi under to sa DHCP ay sa ginawa kong PPPoE server. So lahat ng maglalagin connected sa VLAN 50 PPPoE server yung niya. So dapat ito pala yung ginamit natin. Ang kabubo. Dapat yun kay 200. No. And then tingnan natin interface. Hanapin natin yung 200. Saan yun? Yung 200 natin. So yung 200 natin is LAN 6. Yan. So doon tayo kay LAN 6. Alright. Nila lang guys. Sorry na. Natagalan tayo mag-figure out. Kasi nga wala tayong wala tayong access point. Magiging naka-wire tayo eh. Kala natin may problema yung wire natin. So yan guys, naksak ko na yung LAN cable dun sa natin. Port number 6. Dapat may na tayo eh. Ito dapat yung papasok. Tapos dun sa nga pala natin dito sa user captive portal. Edit natin to. Ito yung sample na yan eh. Yan, hindi to dapat yan. So isa lang yung gagamitin nyo Ito kasi pinasok ko na siya sa PPPoE yung VLAN 50 ko. So dapat hindi ko nagagamitin dito. Kasi maguluhan siya. So itatangin niya, ano bang ko sa'yo? PPPoE o Captive Portal? Joke lang. Siguro ganun. So ito yung i-assign nyo dito kay Captive Portal na. Alright, save natin. Yan lang yung babaguhin nyo guys. Ito nagawa pa ako eh. Naloko na. Ito mga wireless to, okay lang to. Mga wireless kasi to. Hindi to under kay PPPoE server natin. Yan kung makita nyo. Yan, naka-VLAN 50. So lahat ng VLAN 50 dapat kay PPPoE siya papasok. Yan. Alright. Check natin kung off ko lang yung wifi natin kung papasok na ba siya dun. Yan guys, pasok na siya. Matik siya nakapasok. Check ko kung papasok sa portal Connect. Yan, may portal siya mga master. Ganun lang. Ito yung portal na ginawa natin, di ba? Tapos yung password natin. Ay, hindi yan. Ano nga
user natin. Dito lang yan sa user account, user management. So guys, ganun lang. Ilagay natin to. Control copy. So tapos hindi yan mag-change color kung hindi natin i-agree. Yan, agree. Wala. Oh, see. Alright guys, tapos speed test natin. Diretso siya sa Google kasi yan yung natin nagre-redirect siya doon. So kung may Facebook page tayo or whatever, check lang yung speed kung tama ba yung 5 Mbps ata bigay natin dito Akala ko kasi hindi papasok sa Word loko. Inisip ko na-post tayo din bigla. Ayan yung 5 Mbps niya mga master. So yan, ganun lang kabilis. So, ito yung limit niya 5 Mbps astig. 3 lang, 4, 5 dapat 491 yan, tama yan. So yun na guys, yun lang yung paggawa ng Wi-Fi captive portal ng natin, Roezy Re. So recap tayo, ano ba nang gagawin? Dito tayo, siyempre activate nyo yung device ninyo. Pag activate nga pala, pag activate nyo, i-add nyo yung serial number. Dito kayo mag-add project lang kayo Saan bang add project dito? Buto na naman tayo. Pagka-add, saan na yun? Gagi na yan. Yan, search. Pag marami na. Ito yung local yun local. Hanapin ko yung add device, gagi. Ba't nawala? Yan, sa home. Ito pala, add project kayo. Pagka add project nyo, i-add nyo yung serial number, project, management password. Tapos kung ano yung na-add nyo dyan na na device, yung ginawa yung password dito, yun yung magagamitin yung password doon sa local dito. Kasi pag nag-login ka dito, manghihingi ng password to Manghihingi kasi ito ng password yung unang bukas mo. Yan, manghihingi ito. Wala. So manghihingi kasi yun ng password. So yung magiging password mo doon is yung nandito. So ganun yun guys And then pagka-add nyo na, yan, lalabas yun ganito. Dapat online. Ito gateway. Ito yung gateway natin Kung may AP ka dyan lalabas. Yan. So click nyo yan. Tcharam. Yan. Lalabas dyan. And then ito. Para direct na. So yan yung natin. Tapos diretso smart config now. Add network ka na. Diretso. Yan. Add network. Kung gagawa ka ng VLAN network mo, add ka dito ng wireless at saka wired. Yung wireless at saka wired pwede mong pagsamahin sa isang VLAN, pero gagawa ka muna ng wired. Example, gumawa muna tayo dito ng wired. Pagkagawa natin ng wired, saka tayo gumawa ng pag-add mo kasi ng wireless VLAN, tatanungin ka kung anong VLAN yung mga nagawa mo na ba. Yun. Tapos ang next is punta tayo sa captive portal. Yan, be careful lang pag add captive portal. Then i-fill out nyo lang. Example ito. Yan, sample. And then kung ano yung VLAN na ginawa mo doon sa wireless network mo, wireless or wired, yun lang yung gagamitan ng captive portal. Pagkatapos ng captive portal, dito ka na sa user management, gagawa ka na ng
voucher mo. It's either voucher or user account. Ganon. O, diba? Mabilis lang. Pero natagalan ako talaga. Kasi akala ko, nalimutan ko pala yung 50. Ginawa na kasi natin yung bilang 50. I-under pala yun dito kay PBP. Okay. So yun kasi yung gagawin natin ngayon. Sorry naman. Nabutaw ako dun. Akala ko hindi gagana. Bisit. Nandito pala yung bilang 50. Ginamit natin yung 50 dito. Ano? Doon din tayo nakisaksak. Siyempre hanapin niya. May wifi pa nga tayo. Wifi freedom. Pero hindi yan naka-broadcast. Kasi walang access point yan eh. Walang access point yan. So hindi yan naka-broadcast. Ayan guys. Alright, yun lang. Thank you for watching guys. Thank you. So hindi ko na sasabihin, automatic na yun. Kung nagustuhan mo to, subscribe na. Pero kung hindi, sige, pass na lang muna. Thank you for watching.